Buenas, maayong adlaw. Samahan niyo ako papunta sa fish pan kung saan mag-harvest ngayon. So, bago tayo makarating sa fish pan na yun, kailangan muna nating mutungas aning bakilid. Kining bakilira diri naligid si Elijah the last time we went home also. So, medyo hamusot pagsakaan kay bakilid yun ni siya. And kailangan mo ng matibay-tibay na tuhod. Pero inaakyat pa ito ng mamang at papang namin ha. Dito sila dumadaan. No other way para makaakyat at makarating sa fish pan but to pass in this bakilid nga dalan padulong sa fish pan. Medyo layo-layo na siya. Igupot nga singuton ka, hangakon ka bago ka makaabot sa fish pan. And halos everyday ganito po yung daanan. Ayan po yung fish pan na pinapakita ko in some of my reels and vlog. Wala na pong tubig ngayon dahil nagpahubas na sila. So, wala na yung tubig. Yan. At nakuha na nila yung mga laman. Every time na wala ng tubig yan, fiesta din yan ng mga tulabong. I do not think is tulabong. Yung puting ibon na may mahahabang paa. Sapagkat yan yung time na makapanghuli sila ng isda. Dyan sa ilang fish pan. And at the same time, fiesta ito ng mga batang nais na makijoin sa panghuli ng isda. Pang-ulam, ayan po yung mga bata na nanguhuli ng isda. Ang tawag po dyan ay paniko. And then yung pag-harvest ay sekada sa Chabacano or pahubas sa Bisaya. Yung may-ari po ng fish pan ay Chabacano at ang caretaker. Yan po ang kanilang harvest. Ito po ang patayan. May ice po ang water na yan para mamatay yung bangus. And ito din po yung sizing area kung saan pinaghihiwala yung medyo malalaki, ang medyo maliliit, pareho-pareho ng size at tinitimbang. So far, as of that time, tumimbang na yan ng almost 900 kilos. Yung aking brother-in-law po ang tagalista kung ilang kilos na yung natimbang. At yung iba dyan na tumutulong ay kapitbahay na. So, ang tatay ko po ay caretaker lamang sa fish pan. No, wala pa kaming sariling fish pan namin. Hopefully, magkaroon tayo. God willing, sana no. So, caretaker lang po yung tatay ko. At yung pagiging caretaker ng tatay ko ang siyang dahilan kung bakit ako naging teacher niya. At ayan po, pinapakita din sa inyo ng aking kapatid na babae kung paano talian ang nahuling alimang. So, expert na po sila dyan. Kung tatanungin mo kung nangangagat po ba ng ang alimango, yes po, masakit po yan mga gat. And para sa kanila na marunong nang magtali, so easy na lang yan. At even yung aking pamangkin ay expert na rin sa pagtatali. Nakagat na rin daw siya ng alimango na yan, and because of that, expert na siyang magtali. Kaya lang sa dami ng kanilang nahuli, medyo sumerender na ang aking pamangkin. So, naglagay din sila ng similya ng alimango dyan. Kaya ayan po ang kanilang alimango nakalagay sa sako. At yung naiuwi po natin ay reject. Ang ilan sa mga yun ay kulang ng sipit, kulang ng kalamay, pero good pa naman. Yun nga lang pag ibebenta medyo hindi na ganun kagandaan.
presyo. So, hiningi lang po yan po, isang box ng alimango. Nahuli yan nila kagabi. At ibebenta yan, isa-sizing pa yan. So, depende sa kung ano yung size. At ito naman po, yung after ng mahuli, yung mga isda, ay hinayaan na yung mga nandito. Bigla po yan silang dumami nang malaman na may ganitong harvest. So, mga kapitbahay, mga bata, yung ilan naman, yung malalaki, hindi na bumaba kasi binigyan din naman sila ng maliliit na tilapia. Marami pong maliliit na tilapia na hindi na umabot na lumaki kasi nga hinarvest na. Kailangan pong i-harvest na kahit hindi pa ganun kalalaki yung bangus sapagkat medyo hindi na maganda yung kondisyon ng tubig, sanhi ng ulan, tapos napakainit na panahon at namatay yung mga lumot. Wala nang makakain yung isda kaya hindi na rin sila lumalaki at bumabaho yung tubig na sanhi rin ng pagkamatay ng mga alimango. Para mapakinabangan pa yung laman ng fish pan na ito kesa lahat mamamatay, so kailangan nang i-harvest. So yung kanilang bangus nagre-range ng 5 piraso 1 kilo, 4 na piraso 1 kilo. Minsan meron pang 6 na piraso 1 kilo. So hindi siya ganun kalaki. Unlike yung the previous harvest nila na medyo malalaki yung bangus nila. However, okay na rin yan kesa sa wala.